Muli, magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal. Magpapatuloy po tayo sa ating pagtatalakay tungkol sa tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Mga minamahal, tandaan po natin na itong pagtawag sa akin ng Panginoong Diyos noong 1993 ay upang ihatid ang katotohanan at nang ako'y kanyang tinawag sa paghatid ng Ebanghelyo ay sinangkapan din po niya ako ng kapangyarihan upang maging patotoo na ako'y tunay na tinawag ng Diyos noong 1993 po. Sinangkapan po niya ako ng spiritual gift of healing. Palatandaan po yan na ang inyong abang lingkod ay tunay na tinawag ng Diyos. Ewan ko lang po yung mga iba na mga nauna sa akin kung anong kapangyarihan ang ibinigay sa kanila. So, dito mga minamahal, ay ang ating patuloy na pagtatalakay ay upang ihatid sa inyo ang katotohanan patungkol sa iglesia na tunay na itinayo ni Jesucristo. Ang pinakateksto po nito ay ito rin po ang mga ginagamit ng mga iba't ibang mga relihiyon na kanilang inaangkin na ang kanilang iglesia ay siya lamang ang tunay. Dahil ang kanilang iglesia, ang pangalan di umano nito ay nasusulat sa banal na kasulatan. At ang mga iglesyang ito, katulad ng Roman Catholic Church, ito po ay sumulpot 325 AD. At magpahanggang ngayon, year 2026, ang lahat ng mga iglesia ay lahat po niyan ay sumulpot. Ibig sabihin, sila ay nag-umpisang mangaral katulad ng Roman Catholic Church mula year 325 AD hanggang year 2026. At ang katotohanan nito, ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay year 30 AD. Yan din po ang edad ng Panginoong Jesucristo nang siya ay umpisang nangaral dito sa ating daigdig. Sa kanyang pangaral, tinawag po niya ang orihinal niyang 12 apostol na pinapangunahan ni Apostol San Pedro upang mangaral para sa mga Israelita. At si Apostol San Pablo naman ay tinawag ni Jesucristo upang mangaral sa mga hindi Israelita, ibig sabihin mga Hintil. So dalawang klaseng mga apostol ang tinawag ni Jesucristo, apostol para sa mga Israelita na mga Jewish people at apostol sa mga non-Israelite na mga Hintil. Kaya sabi ni Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa kanya. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, nang ito'y kanyang
itinayo 30 AD dahil hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Ibig sabihin, walang kamatayan o kaya hindi malilipol at ito'y magpapatuloy. Bakit po ay ang iglesia ni tinayo ni Jesucristo ay hindi malilipol, hindi mananaig ang kamatayan? Kasi po mula 30 AD, nang si Kristo ay nangaral, siya po ay bilang anak ng Diyos, ipinapangaral niya ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan. Kaya hindi po sa pamamagitan ng pangalan ng iglesia na itinatayo ng mga tao katulad ng Iglesia Katolika Romana. Sumulpot po yan 325 AD at lahat ng mga iglesia na nasa ating kapanahunan. Ang mga iyan ay parehong sumulpot ng mga iglesia. Pero ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo ay year 30 AD. Kaya ang mga doktrina ng mga iglesia mula 325 AD na pinapangunahan ng Roman Catholic Church, na sumulpot po yan 325 AD, at lahat ng mga sumulpot ng mga sekta o mga iglesia magpahanggang ngayon, ang bawat isa ay nag-aagawan sa pamamagitan ng kanilang doktrina na di umano ang pangalan ng kanilang iglesia ay iyon lamang ang nasusulat sa Biblia. Kaya iyon po ang dapat paniwalaan dahil sa di umano ang pangalan ng kanilang iglesia ay tunay na itinayo ni Hesus Kristo. Ngunit ang pangaral po ng inyong abang lingkod, hindi ko po dinadala ang pangalan ng aming iglesia. Kung hindi, ang aking dinadala ay ang pangalan ni Hesus Kristo lamang, na sinasabi ni Hesus Kristo, I am the way, the truth, and the life, and no one can enter or can come to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, no one can come to the Father except through me. Kaya sa pangalan lamang, sa pamamagitan ni Jesucristo ang kaligtasan. Hindi tayo makaparoroon sa kalangitan doon sa Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Kaya sa magitan ng ating panampalataya sa Panginoon sa Kristo, na siya ang Panginoon na tagapagligtas, ay makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Yun din naman ang pangaral ng mga apostoles, ni Apostol San Pablo at ni Apostol San Pedro. Sa Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 12, na sa pamagitan lamang ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret ang kaligtasan at wala ng ibang pangalan. Kaya hindi sa pangalan ng mga simbahan o iglesia ang kaligtasan, kung hindi sa pangalan lamang ni Jesucristo na taga Nazaret. Siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, ngunit sa ikatatlong araw ay nabuhay muli mula sa mga patay. At ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. At siya ay umakyat sa langit at nakaupo ngayon sa kanyang trono sa kalangitan.
Siya ay buhay na buhay. Kaya ang pinapangalan ko po sa inyo mga minamahal ay ang ating Panginoon Kristo na naroon ngayon sa langit at wala ng kamatayan pa. Kaya nang siya ay nangaral dito sa ating daigdig, ay nagtalaga siya ng mga apostoles. 2 apostoles para sa mga Hudyo o Israelita at apostoles naman na si San Pablo para mangaral sa sambahayan ng mga Hintil. Ayon sa banal na kasulatan ay itong sambahayan ng Israel, ito po ang tinatawag na natural na punong olibo. At ito naman pong sambahayan ng mga Hintil, ito po ay artificial o ligaw na punong olibo. Na ayon sa aklat ng Revelation or Apokalipsis, Kapitulo 11, versikulo 3 at 4, itong natural na punong olibo, ito po ang Israel, at ang ligaw na punong olibo, ito po ay ang olibo ng mga Hintil. At itong dalawang olibo, ito po ay dalawang kandilero. Sila ay dalawang saksi. Ito ay simbahan para sa mga Hudyo at simbahan para sa mga Hintil. Kaya sa simbahan o iglesia na itinayo ni Kristo, sinabi niya, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang salitang Pedro ay maliliit na buhay na bato. At ang bato na malaki ay katawan ni Kristo. Ang maliit na bato, Pedro, Petros sa Griego, maliit na bato. At ang malaking bato, katawan ni Kristo, Petra sa Griego. Kaya ang itinayo ni Kristo ay ang iglesia na kanyang katawan. Kaya sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang kanyang itinayo ay ang kanyang katawan. Papaano, mga minamahal? Nang si Kristo ay namatay, siya muli ay bumangon sa ikatlong araw mula sa mga patay. Na ibig sabihin, itatayo ko ang aking iglesia, ibangon ko ang aking katawan. Kaya ang katawan ni Kristo na bumangon mula sa mga patay, yun po ang kanyang katawan na tinawag niyang iglesia. Kaya aking iglesia. Walang maaring magmamayari na iba, kundi si Kristo lamang. Kaya kung ating tandaan, sa ngayon, napakagulo na ng mga iba't ibang relihiyon. Pinapangunahan ito ng Roman Catholic Church. Nagsisunuran ang mga protestante at sumulpot ang iba't iba pa. Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Tinayo ni Soriano, MCGI, Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist, at iba't iba pa na mga iglesia na bawat isa ay inaangkin nila ang katawan ni Kristo. Dahil di umano sila lamang ang tunay na iglesia, ibig sabihin sila lamang ang tunay na katawan ni Kristo. Na yan po ay hindi totoo. Bakit? Dahil ang iglesia na itinayo ni Kristo, ito ay mga kalipunan po ito ng mga Israelita at ng mga Hintil. Kaya ang apostoles ng Israel na nangaral ay ang 12 apostoles na pinapangunahan ni San Pedro, at ang para naman sa mga Hintil ay pinapangunahan ni San Pablo. Ito po ang dalawang punong olibo
at 2 kandelero. Kaya sa katawan ni Kristo ay magkasanib ang iglesia na pinapangunahan ni San Pedro sa Israel, sa Jerusalem, at gayon din naman ang iglesia na sa labas ng Israel, pinapangunahan ni San Pablo. Kaya noong 30 AD hanggang 33 AD, sa unang siglo, ay maraming mga iglesia na naitayo. Kaya ang tawag doon, Churches of Christ. Churches of Christ dahil sa ibig sabihin ng katawan ni Kristo ay iglesia at ang mga kaanib nito ay mga nasa iglesia sa Jerusalem at nasa iglesia sa labas ng Jerusalem. Kaya Churches of Christ, but one body of Christ na tinatawag na ni Kristo na aking iglesia. Kaya mga minamahal, ang mga doktrina na dinadala ng Roman Catholic Church at ng Iglesia ni Cristo na tinayo ni Manalo, MCGI na dating daan tinayo ni Soriano, Seventh-day Adventist na tinayo ni Ellen G. White, Saksi ni Jehovah at iba pa, na bawat isa ay mga hintil na iglesia. Mga hintil at napakalakas ng kanilang na talagang hindi nahihiya na inaangkin nila ang katawan ni Kristo na siyang tunay na iglesia. At ito ay di umano dahil sa pangalan ng kanilang iglesia na nasulat sa Biblia, bagamat sila ay hintil, inaangkin nila ng buo ang iglesia na itinayo ni Kristo. Binabaliwala nila ang mga Israelita. Ang mga Israelita, mga minamahal, magpahanggang ngayon,